Hello sa ating mga tagapakinig. Welcome sa Miss Marites Stories. At ito po si Miss Amore, ang inyong narrator na magbibigay buhay at kulay sa mga kwento na inyong mapakikinggan. Bago natin umpisahan ang kwento, please like, share, and subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bagong upload na stories. At narito na ang kwento ni na Lucy at Enzo. Bakit napapadalas na ang pag-uwi mo ng gabi, Brian? Talaga bang marami kang trabaho? O baka naman ibang babae na naman ang inaatupag mo? Napaatras na lamang sa matinding gulat si Lucy nang pagalit na itapon ng kanyang asawang si Brian ang bag nito sa sofa. Mainit ang ulo nito at halatang nakainom. Ano na naman ba ang dramang sinisimulan mo, Lucy? Hindi ka na ba talaga nahihiya sa mga kapitbahay natin? Kahit isang gabi lang patahimikin mo naman ang buhay ko. Madaling sabihin ang mga salitang yan, Brian, pero napakahirap gawin. Ilang beses na kitang nahuling may ibang babae, pero pinatawad pa rin kita. Hindi mo maaalis sa akin na magduda, lalo pat sa tuwing umuwi ka rito sa bahay ay napakainit ng ulo mo. Sino bang hindi init ang ulo kung ganito na lang lagi ang aabutan ko? Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay, Lucy. Pasalamat ka nga at mabait pa ako sa'yo dahil matagal na talaga kitang gustong hiwalayan. Hindi na napigilan pa ni Lucy na mas lalong maging emosyonal nang marinig niya ang mga salitang yon. Sunod-sunod din ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Marami kang pangako sa akin nung magkasintahan pa lamang tayo, Brian. Pero nung mabuntis ako, nagsimulang maging malamig ang pakikitungo mo. Bakit bigla kang nagbago? Nasaan na yung pangako mong kasal sa akin? Dagdag gastos lang ang kasal na yan, Lucy. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ang dami na nating gastusin sa bahay, Muntik pang magkasakit ang anak natin dahil hindi mo inaalagaan. Sino ba ang asawang gaganahang umuwi sa bahay kung ikaw lang din naman ang aabutan ko? Hindi ko pinapabayaan ang anak natin, Brian. Kahit ilang beses na panluloko na ang gawin mo sa akin, hindi ako nakikipaghiwalay sa'yo alang-alang sa kanya. Ayokong lumaki siyang walang buong pamilya. Tigilan mo na ako sa kadramahan mo, Lucy. Mas lalo lamang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bakit ba ganyan ka sa akin, Brian? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Tingnan mo nga yung sarili mo, Lucy. Sino bang asawang gaganahang mahalin ka kung ganyan ang itsura mo? Nakakahiya ka. Hindi na nakapagsalita pa si Lucy nang galit na pumasok ang asawa niya sa kwarto nila. Nang makaalis ito, pumunta siya sa harap ng salamin para tingnan ang kanyang sarili. Hindi niya maiwasang makaramdam ng panliliit dahil malayong-malayo na talaga ang itsura niya kumpara noon. Kung dati-rati, makinis ang balat at maganda ang buhok niya. Ngayon ay may mga stretch marks at buhaghag na yon. Simula kasi nang manganak siya, hindi na niya napagtuunan pa ng pansin ng kanyang sarili. Mas gusto niya rin na lahat ng perang magagastos sa katawan niya ay mas mabuti na lamang na mapupunta sa kanilang anak. Muli siyang napaiyak sa matinding pagbabago ng kanyang asawa. Para mawala ang lungkot na nararamdaman niya, marahan niyang kinarga ang anak niyang lalaki na 2 taong gulang pa lamang. Pilit niyang patatatagin ang loob. Subalit sa mga sumunod na araw, wala pa ring pagbabago sa ugali ng asawa niyang si Brian at mas lalo lamang itong lumala. Marami akong niluto, Brian. Halika, kumain tayo. Sa kabila ng malambing niyang boses, hindi man lang siya tiningnan ng kanyang asawa at dire-diretso itong pumasok ng kwarto. Sa sobrang pag-aalala niya, hinabol niya ito. Masakit pa rin ba ang ulo mo, Brian? Marami akong nilagay na gamot sa bag mo. Ininom mo ba yon? Pwede ba, Lucy? Huwag kang masyadong makulit. Nabibingi na ako sa boses mo. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Brian. Sa katunayan, kanina pa rin talaga kita hinihintay na umuwi. Wala ka man lang bang naaalala ngayong araw? Wala akong panahon para magsimula ng panibagong kadramahan, Lucy. Sige na, lumabas ka na ng kwarto. Gusto ko nang matulog. Sayang naman ang mga inihanda kong pagkain, Brian.
Mga paborito mo pa naman yun. Sino ba kasing may sabi sa'yo na magluto ka ng marami? Hindi mo alam magtipid. Kinakapos na nga tayo. Nag-aaksaya ka pa ng pera. Kaya lang naman ako nagluto ng marami kasi anniversary natin ngayon. Taon-taon naman natin tong ginagawa, hindi ba? Talaga bang nakalimutan mo na yon? Ano pa bang silbi kung mag-celebrate tayo ng anniversary na yan? Hindi pa ba sapat sa'yo na umuuwi ako? Ang dami mong arte, Lucy. Palagi mo na lang sinisira ang araw ko. Sa halip na pahabain pa ang pagtatalo, mas minabuti na lamang ni Lucy na tapusin na ang usapang yon bago pa siya masakta ng sobra. Pinilit niya ang sarili na huwag umiyak sa pagkakataong yon dahil ayaw niyang makita ng anak niya ang pagtatalo nilang mag-asawa. Kinabukasan, hindi niya inaasahan na mas lalong madudurog ang puso niya nang pumasok siya sa kotse ni Brian para maglinis. May mga naiwan kasing gamit na pambabae doon, kaya't walang tigil sa pagbuhos ang mga luha niya. Nang bumalik siya sa loob ng bahay nila, narinig niya ang usapan ng asawa niyang si Brian, pati na rin ang kumpare nitong si Paulo. Sigurado ka bang makikipaghiwalay ka na sa asawa mo, Brian? Paano na ang anak mo niyan? Sawang-sawa na ako sa bahay na to, pare. Kung may pagsisisi man ako sa buhay, iyon na yung nabuntis ko si Lucy. Kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna ang mga desisyon ko bago ko magpadalos-dalos. Normal lang naman talaga sa mag-asawang magkaroon ng pagtatalo. Magkakaayos din naman kayo basta mag-usap lang kayo ng masinsinan. Hindi na madadala pa ng usapan ng pagsasama namin, pare. Wala na akong nararamdaman para kay Lucy. Sa tuwing nakikita ko siya, nahihiya lang ako. Losyang na ang itsura niya. Paano ko siya maipagmamalaki sa mga katrabaho natin kung gano'n ang itsura niya? Masakit para sa kanya na marinig ang mga panlalait na yon sa mismo niyang asawa. Pero hindi niya pa rin gustong sukuan ang pagsasama nila. Para maisalba ang kanilang pamilya, kinabukasan ay sinubukan niyang mag-ayos. Nagluto rin siya ng masasarap na pagkain para sorpresahin ang kanyang asawa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda, nag-aalala siyang nilapitan ng pinsan niyang si Mial. Hanggang ngayon ba naman ay nagpapakamartir ka pa rin dyan sa asawa mo, Lucy? Hindi ba't matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na yan? Hindi ko pwedeng gawin yon, Miel. Lalo pat may anak kaming dalawa. Naniniwala naman akong magbabago pa si Brian eh. Lucy, kayang-kaya naman kitang tulungan sa pagpapalaki kay Charles eh. Huwag ka nang umasa pa dyan sa babaero mong asawa. Hindi na magbabago pa yan, Lucy. Babaero na yan noon pa man. Babaero pa rin yan hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, Miel. Huli na to. Sa susunod na mahuli kong nambababae pa si Brian, iiwan ko na siya. Pagod na rin naman akong umiyak eh. Aba, dapat lang. Kapag hindi ka pa talaga nakipaghiwalay dyan sa magaling mong asawa, kakalad ka rin na kita palabas ng bahay nyo. Napangiti na lamang si Lucy dahil sa pagsusungit ng kanyang pinsan. Laking pasasalamat niya na kahit madalas silang nagkakaproblema ng kanyang asawa, palagi naman siyang sinasaklolohan ng kanyang pinsan. May sarili na rin itong pamilya, pero kahit nagiging abala ito, hindi pa rin ito nakakalimot na makamusta at bigyan siya ng oras. Matapos na maihanda ni Lucy ang mga dadalhin niyang pagkain, inihatid na siya ng pinsan niyang si Mial sa kumpanyang pinagtatrabuhuhan ng kanyang asawa. Subalit hindi rin naman ito nagtagal at umalis din. Bagamat mag-isa, nakangiting naglakad pa ring papasok sa loob si Lucy. Sinuklian niya ng ngiti ang lahat ng mga empleyadong nakatitig sa kanya. Pagpasok niya ng opisina, hindi niya inaasahan na siya pala ang masosorpresa. Sa halip kasi na si Brian ang maabutan niya, isang pamilyar na babae ang nakita niya. Anong ginagawa mo sa office ng asawa ko? Sa halip na magulat ay pinagtaasan lamang siya ng kilay ng babae at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Sino bang asawang tinutukoy mo? Mukhang naligaw ka ata ah. Walang janitor dito. Nagtatanong ako ng maayos, miss.
Anong ginagawa mo sa office ng asawa ko? Sarkastikong napatawa ang babae sa harapan niya, kaya't mas lalo siyang nilamon ng matinding galit. Nasa ground floor ang mga janitor, kaya doon ka maghanap. Bakit ba ang hina ng kokote mo at hindi mo maintindihan lahat ng sinabi ko? Gustong-gusto nang sumabog ni Lucy sa matinding galit. Subalit nang maalala niyang wala siya sa lugar para mag-eskandalo, sinubukan niya ang lahat para kontrolin ang galit niya. Si Brian Salazar ang asawa ko, miss. Kaya uulitin ko ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito sa office niya? Nang dahil sa sinabi niya, mas lalong lumakas ang pagtawa ng babaeng nasa harapan niya na may halong pang-iinsulto. Gosh, seriously? Pasensya ka na kung napalakas ang tawa ko, ha? Hindi ko lang kasi in-expect na papatol si Brian sa katulad mo. Kaya naman pala hiyang-hiya siyang dalhin dito ang asawa niya kasi mukha kang labandera. Hindi mo man lang ba tiningnan ang sarili mo sa salamin bago ka pumunta rito? Tama nga ang hinaala ko na ikaw ang babae niya. Gamit mo ba yung naiwan sa kotse niya? Kaya ba bihira siyang umuwi kasi magkasama kayo? Hindi pa ba obvious ang sagot diyan sa tanong mo? Sobrang swerte nga sa akin ni Brian eh. Bukod sa napakaganda ko na, napaka-sexy ko pa. Ikaw, ano bang maipagmamalaki mo? Tama ka. Hindi ako kasing ganda at kasing sexy mo. Pero may anak kami, miss. Hindi ka man lang ba nakokonsensya sa pamilyang sinisira mo? Wala akong pakialam sa'yo, okay? Ayaw na naman ni Brian sa'yo. Kaya bakit paulit-ulit mo pa rin pinagsisiksikan ng sarili mo sa kanya? Ang kapal pa ng mukha mong bumisita rito sa trabaho niya. Balak mo ba talaga siyang ipahiya? Mas lalong bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Lucy. Subalit nabuhayan siya ng pag-asa nang biglang pumasok ang asawa niya. Sa puntong yon ay umaasa pa rin siya na ipagtatanggol siya nito at sasabihin niyang wala silang relasyon ng babaeng nasa tabi niya. Ngunit sa halip na mag-alala, paggalit lamang nitong hinawakan ang braso niya. Anong ginagawa mo rito, Lucy? Bakit umiiyak si Trisha? Sinaktan mo ba siya? Napadaing na lamang si Lucy dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ni Brian. Bitawan mo ako, Brian. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka nandito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sa bahay ka lang? Alam ko na ang lahat, Brian. Ayaw mo akong papuntahin dito kasi kinakahiya mo ko. Ayaw mo ring makita ko ang pambababae mo. Siya ba ang balak mong ipalit sa akin? Sa halip na makonsensya, kitang-kita ni Lucy kung paano mag-inarte ang babae sa tabi ng asawa niya. Babe, sinaktan niya ako. Natatakot ako sa kanya. Pwede bang paalisin mo na lang siya rito? Sa puntong yon ay hindi na nakatiis pa si Lucy. Otomatikong nagblangko ang paningin niya at bigla na lamang niyang hinila ang buhok ni Trisha at kinaladkad ito. Napasigaw pa ito sa sobrang sakit, pero bago pa man niya maituloy ang pinaplano niyang ipahiya ito sa labas, kaagad nang pumagitna si Brian sa kanilang dalawa. Sa halip na ipagtanggol siya nito, nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong kinaladkad palabas. Hindi pa ako tapos sa babae mo, Brian. Bitawan mo ako. Sa kabila ng lahat ng pagmamakaawa niya, hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang asawa. Hinarap lang siya nito nang makarating na sila sa labas. Walang puso siya nitong itinulak dahilan para mapaupo siya sa sahig. Umuwi na tayo, Lucy. Sa bahay tayo mag-usap. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, Brian. Hindi mo na ako nirespeto bilang asawa mo. Manloloko ka. Umalis ka na. Ayokong mapahiya sa mga katrabaho ko. Tingnan mo nga yung itsura mo. Pagtatawanan nila ako kapag nalaman nilang pumatol ako sa'yo. Matapos sabihin yon ni Brian, umalis na to sa harapan niya. Naiwang luhaan si Lucy habang pinagtatawanan siya ng ibang taong nakakakita sa kanya. Nang makauwi siya sa bahay nila, nagmamadali siyang nag-impake ng mga gamit at tinawagan na rin niya ang pinsan niyang si Miel upang magpasundo. Sabi ko naman sa'yo, di ba?
Huwag ka nang mag-effort pa sa lalaking yon dahil hindi ka na niya gusto. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo kapag umuwi tayo sa probinsya, Lucy? Siguradong hindi nila palalampasin ang ginawa ni Brian sa'yo. Pwede bang sa atin na lang muna to, Miel? Huwag mo na lang munang sabihin kina mama dahil ayokong mas lalo pang lumaki ang gulo. Anong balak mong mangyari? Hahayaan mo na lang bang maging masaya ang asawa mo kasama ang kabit niya? Nung nagpaula ng Diyos ng kamartiran, bakit mo naman sinalo lahat, Lucy? Natauhan na ako, Miel. Ayoko na lang aksayahin ang oras ko para sa walang kwentang lalaking yon. Mas gusto ko na lang mag-focus sa trabaho para sa anak ko. Siguraduhin mo lang, Lucy, dahil oras na malaman kong nakipagbalikan ka na naman dyan sa walang hiyamong asawa. Kakalbuhin ko na talaga siya kasama ang babae niya. Masakit man ang loob ni Lucy. Nagdesisyon siyang pabayaan na lang ang kanyang asawa kasama ang babae nito. Hindi niya dapat hayaang maging miserable ang buhay niya dahil may anak siya. Kahit na gusto niyang sumuko sa buhay at labis siyang pinanghihinaan ng loob, pinilit pa rin niyang maging matatag. Pansamantala niya munang iniwan ang anak niya sa probinsya para mamasukan sa iba't ibang trabaho. Ipinangako niya rin sa kanyang sarili na kahit mag-isa na lamang siyang magtataguyod sa anak niyang si Charles, ay sisiguraduhin niyang mabibigyan niya ito ng isang magandang buhay. Isa sa mga trabahong pinasok ni Lucy ay ang pagiging waitress sa isang bar. Napakaraming mga customer doon at karamihan pa ay mga negosyanteng lalaki. Ilang beses pa siyang muntik mapagsamantalahan, kaya nakaramdam siya ng takot at binalak na ring mag-resign sa trabaho. Subalit isang gabi, hindi niya inaasahang makikilala niya ang isang lalaking lubos na makakapagpabago ng takbo ng buhay niya. Ikaw ba si Lucy? Kinakabahan siyang napatingin sa gwapo niyang customer nung gabing yon at dahan-dahang ibinigay dito ang hinihinging alak. Opo sir, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Regular customer ako rito, kaya't madalas kong naririnig na pinapagalitan ka ng manager mo. Hindi mo ba gusto tong trabaho mo? Sa katunayan yan sir, gusto ko na po talagang mag-resign dito, kaso ayaw kong payagan ng manager ko. Marami po kasing bastos na customer dito. Swertihan na lang po kung matinong mga lalaki ang matatapat sa akin. Normal na yan dito, Lucy. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magdala ng order ko gabi-gabi. Pwede ka ring tumambay dito sa pwesto ko at babayaran ko ang oras mo. Naku sir, hindi na po. Masyado po akong nahihiya sa inyo. Parte ng trabaho mo ang huwag tumanggi sa gusto ng mga customer, Lucy. Kaya ka siguro napapagalitan ng manager mo kasi hindi ka sumusunod sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng mga lalaking iniisip mo. Kakaibang klase ng kabang nararamdaman ni Lucy habang kausap niya ang lalaki sa harap niya. Matinding takot ang nararamdaman niya dahil hindi pa niya ito lubusang kilala. Subalit nang muli silang magkita kinabukasan, doon niya unti-unting nakita ang kabaitan ng lalaking customer niyang si Enzo. Halos gabi-gabi na po kayong umiinom, sir. Hindi po ba kayo magkakasakit dyan sa ginagawa niyo? Hindi ako makatulog kapag hindi ako umiinom. Kinasanayan na ata yun ng katawan ko, Lucy. Napapansin ko rin po na madalas malalim ang iniisip niyo. May problema po ba kayo? Hindi inaasahan ni Lucy na mapapangiti ang lalaki sa tanong niya. Ikaw pala ang unang nakapansin ng bagay na yan, Lucy. At oo, tama ka, marami akong problema. Kung wala lang talaga akong anak, baka matagal na rin akong sumuko. Naantig ang puso ni Lucy nang marinig niya ang mga salitang yon. Hindi niya inaasahan na pareho pala sila ng pinagdadaanan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Magiging maayos din po ang lahat. Imposible atang mangyari yun, Lucy. 2 taon na rin kaming divorce ng asawa ko. Magmula nung maghiwalay kami, naiwan sa akin ang anak namin. Pero kahit na magkasama kami sa iisang bubong, ramdam kong malayo ang loob niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko pa kukunin ang loob niya. Pareho po pala tayo ng sitwasyon, sir.
Noong nakaraang linggo po kasi, naghiwalay kami ng asawa ko dahil nahuli ko siyang may ibang babae. Paulit-ulit ko po siyang pinatawad. Pero paulit-ulit niya rin po akong sinaktan. Kaya nga po pinapasok ko ang lahat ng uri ng trabaho para mapalaki ko ng maayos ang anak ko. Sa kanya na lang po ako kumukuha ng lakas. Unang pagkikita pa lang natin, halatang napakasipag mo nga, Lucy. Sigurado kong mapapalaki mo ng maayos ang anak mo. Sigurado rin po ako, sir, na magkakaayos kayo ng anak ninyo. Kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa. Sa tulong ng isa't isa, mas lalo silang nagkaroon ng rason para magpatuloy sa buhay. Gabi-gabi rin silang nagkukwentuhan hanggang sa tuluyan na silang naging komportable sa tuwing magkasama. Masayang masaya si Lucy sapagkat nakahanap siya ng isang kaibigan na lubos na nakakaintindi sa kanyang sitwasyon. Birthday ko na pala sa susunod na linggo, Lucy. Gusto sana kitang imbitahan. Naku sir, pasensya na po kayo. Bawal po kasi akong lumiban sa trabaho dahil baka mabawasan pa po ang sahod ko. Kailangan ko rin po kasi talaga ng pera dahil may sakit ang anak ko. Huwag mo nang isipin yun, Lucy. Babayaran ko naman ang oras mo eh. Gusto ko lang talaga na makasama ka sa birthday ko. Pero sir, hindi na nagawang tapusin pa ni Lucy ang sasabihin niya nang biglang hawakan ni Enzo ang kamay niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ilang taon na rin niyang hindi iyon naramdaman, kaya't hindi niya maiwasang maguluhan. Sa'yo na rin mismo nang galing na isang matalik na kaibigan na ang turing mo sa akin at ganon din ako sa'yo. Gusto kitang tulungan, Lucy. Sa pagkakataong yon ay mahirap na para kay Lucy ang tumanggi. Kaya't bagamat nahihiya, napagdesisyonan niya na dumalo na lang din sa kaarawan ni Enzo. Nang ikwento niya ang pangyayaring yon sa kanyang pinsan, hindi niya inaasahan ng magiging reaksyon nito. Sa tingin ko, may gusto talaga sa ang customer mo, Lucy. Ito na ang pagkakataon mo para makaahon sa matinding kahirapan. Mayaman siya, hindi ba? Bakit ba tuwang-tuwa ka, Miel? Magkaibigan lang naman kami eh. Hindi naman porket imbitado ako sa birthday niya ay may gusto na siya sa akin. Ayokong bigyan niyo ng mali siya. Ang sabihin mo, manhid ka lang, Lucy. Halatang halata naman na gusto ka niya eh. Sino kayang lalaki ang mag-aaksaya ng pera para bayaran ng oras mo gabi-gabi? Gusto niya lang siguro kung kausap kasi naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Parehong-pareho kasi kami ng pinagdadaanan sa buhay, Miel. So tuwing kausap ko rin siya, mas lalong lumalakas ang loob kong magtrabaho. Di meant to be nga kayo. Wala namang masama kung magkatuluyan kayo, Lucy. Single ka tapos single din siya. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Dalhin mo nga ang lalaking yan dito sa apartment mo sa susunod na araw para naman makilatis ko. Huwag na, Miel. Baka masira lang ang pagkakaibigan namin dahil dyan sa pag-a-assume mo. Masaya na ako sa ganitong sitwasyon namin. Matapos ang usapang yon, hindi pa rin mawala sa isipan ni Lucy ang tungkol sa kakaiba niyang nararamdaman para kay Enzo. Ginawa niya ang lahat para pigilan yon dahil natatakot siyang muli na namang masaktan ang puso niya. Subalit nang makarating siya sa kaarawan nito, doon mas lalong lumalim ang paghanga niya sa lalaki. Hindi niya inaasahan na ubod pala ito ng yaman at may-ari ng isang malaking kumpanya. Sa isang mamahaling hotel ginanap ang birthday ni Enzo. Marami ring mga bigating bisita, kaya't sa pagkakataong yon ay matinding panliliit sa sarili ang nararamdaman niya. Hindi kasi maganda ang kasuotan niya, kaya't pinagtitinginan siya ng ibang tao. Subalit sa halip na ikahiya, walang pag-aalinlangang hinawakan ni Enzo ang kamay niya at dinala siya sa isang kwarto palayo sa mga bisita. Bakit mukhang takot na takot ka, Lucy? May mabigat na bagay bang bumabagabag sa isipan mo? Nahihiya lang ako sa mga bisita mo, pati na rin sa'yo, Enzo. Hindi mo na dapat ako inimbitahan dito. Hindi naman ako bagay dito eh. Pinagtatawanan lang nila ako. Ikaw ang pinaka-espesyal na bisita ko.
Kaya dapat lamang na nandito ka. Huwag mong isipin lahat ng sasabihin nila. Pasensya ka na kung ganito ang reaksyon ko, Enzo. Naalala ko lang kasi ang ginawa sa akin noon ng asawa ko. Madalas akong pinagtatawanan ng mga katrabaho niya. Sa halip na ipagtanggol, tinataboy niya lang ako dahil masyado raw nakakahiya ang itsura ko. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Lucy. Kaya't marahang hinaplos ni Enzo ang buhok niya. Napakaganda mo, Lucy. Kaya't huwag kang maniniwala sa lahat ng sinabi ng dati mong asawa. Napakabait mo nga rin at napakaalaga. Kaya maswerte ang lalaking mamahalin mo. Dito na lang ako sa kwarto, Enzo. O kaya naman ay tutulong na lang akong mag-serve ng mga pagkain sa mga bisita mo para naman may maitulong ako sa birthday mo. Hindi kita pinapunta rito para magtrabaho, Lucy. Saglit lamang at tatawagan ko ang sekretarya ko. Siya na munang pansamantalang mag-aasikaso sa'yo. Labis na naguluhan si Lucy sa mga sinabi ni Enzo. Pero wala siyang ibang nagawa kundi magtiwala na lamang dito. Nang dumating ang maganda nitong sekretarya, nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong abutan ng isang paper bag. Ma'am, ano po tong damit na ibinigay niyo sa akin? Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng napagbigyan. It's nice to meet you, Lucy. Ako nga pala si Vian. 5 taon na akong sekretary ni Sir Enzo at mahigpit na bilin niya sa akin kanina na tulungan daw kitang maging confident. Kaya namili ako ng magandang dress para sa'yo. Bagay na bagay sa'yo ang puti, Lucy. Sigurado akong mas lilitaw ang ganda mo kapag naisuot mo na ang dress na yan. Pasensya na po kayo, Ma'am Vian. Hindi po kasi talaga ako sanay na magsuot ng ganitong klaseng mamahaling damit. Pwes, simula sa araw na to, sanayin mo na ang sarili mo, Lucy. Huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kitang mag-ayos eh. Nakangiting sumunod na lamang si Lucy sa lahat ng mga sinabi ng sekretarya ni Enzo. Matapos niyang maisukat ang puting fitted dress na binigay nito, mas lalong lumawak ang ngiti nito at pinaulanan pa siya ng mga papuri. Wow! Napakaganda mo, Lucy! Kaya naman pala ganadong magtrabaho lagi si Sir Enzo kasi ikaw ang inspirasyon niya. Halika, tutulungan kitang mag-ayos. Napangiti na lamang din si Lucy dahil bago sa pandinig niya ang mga papuring yon. Pinapanood na lamang niya si Vian habang inaayos nito ang buhok niya. Hindi pa ito nakontento at may inilagay din sa mukha niya. Nang matapos si Vian sa ginagawa niya, halos magtatalon pa ito sa sobrang tuwa habang nakatitig sa kanya. You're so beautiful, Lucy. Nung sinabi sa akin ni Sir Enzo na hindi ka confident sa sarili mo, nagtaka talaga ako. Bakit ka mahihiya sa ganyang kagandang muka? Siguradong matutuwa si Sir Enzo kapag nakita ka niya. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Lucy habang tinitignan ng sarili niya sa harap ng isang malaking salamin. Hindi niya akalaing lubos na magiging ganon siya kaganda kung mag-aayos siya. Maraming salamat sa tulong mo, Ma'am Vian. Just call me Vian, Lucy. Sigurado naman akong magiging madalas ang pagkikita natin kasi matalik ang kaibigan ni Sir Enzo. Pasensya ka na kung naabala kita, Vian. Naku, huwag mo nang isipin pa yon. Masaya akong makilala ka, Lucy. Hintayin mo lang ako rito ha. Tatawagin ko lang si Sir Enzo. Abot langit ang kabang nararamdaman ni Lucy. Ilang minuto pang nakalipas, biglang dumating si Enzo. Kaya mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Mariin itong nakatitig sa kanya sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya tuloy ay mauubusan siya ng hininga nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Bakit ganyan ka makatitig sa akin, Enzo? May mali ba sa itsura ko? Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo kung gaano ka kaganda, Lucy. Matapos nitong sabihin ang mga salitang yon, nagtatakang napatingin si Lucy sa kamay ni Enzo na nakaangat sa ere. Nakatitig lamang siya doon at nagdadalawang isip kung tatanggapin niya ba yon. Saan tayo pupunta, Enzo? Ipapakilala kita sa mga bisita ko. Panahon na para maging confident ka ulit sa sarili mo. Bagamat kinakabahan, tinanggap pa rin ni Lucy ang kamay ni Enzo.
Nang makalabas sila ng kwarto, mas lalong dumami ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay sunod-sunod na mga bisita ang lumapit sa kanila. Akala ko ba birthday celebration lang magaganap ngayon? Bakit mukhang ikakasal ka na, Enzo? Ito nga pala si Lucy, Ninang Aurora. Magkaibigan lang po kami. Nahihiyang nakipagbeso si Lucy sa ginang at pagkatapos ay nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Good evening po. Tama po si Enzo, magkaibigan lang po kami. Nako, hindi ako naniniwalang magkaibigan lang kayo. You look good together. At isa pa, matagal ka na ring single, Enzo. Bakit kaya hindi mo nalang ligawan itong si Lucy? Ayaw ko pong madaliin ang mga bagay-bagay, Ninang. Sa ngayon, masaya ako sa pagkakaibigang meron kami dahil magaan talaga ang loob ko sa kanya. Alam mo, Enzo, sa pagkakaibigan din kami nagsimula ng ninong Richard mo, kaya sigurado kong doon din kayo papunta. Basta, huwag niyong kakalimutang imbitahan ako sa kasal niyo, ha? Opo, Ninang Aurora. Sana nga po ay sa kasal mauwi ang pagkakaibigan namin ni Lucy. Mabilis na nag-init ang pisngi ni Lucy dahil sa mga salitang narinig niya. Hindi niya lubos akalain na kahit na malayo ang agwat ng pamumuhay nila ni Enzo sa isa't isa, napagkakamalan pa rin siya bilang babaeng mapapangasawa nito. Sa lahat ng mga kaibigan ni Enzo na nakausap niya, pare-pareho lang ang mga sinabi ng mga to, kaya't hindi niya maiwasang kiligin. Naging masaya ka ba ngayong gabi, Lucy? Bakit naman ako ang tinatanong mo, Enzo? Ikaw ang may birthday eh. Pasensya ka na kung wala akong regalo sa'yo ha. Hindi pa kasi dumarating ang sahod ko, kaya babawi na lang ako sa'yo sa susunod na linggo. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yon. Isang magandang regalo na nagpunta ka rito. Ito na ata ang pinakamasayang birthday celebration ko, Lucy. Sino bang hindi magiging masaya eh? Napakarami mong mga bisita na halatang mahal na mahal ka. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit nakipag-divorce sa'yo ang asawa mo. Nasa'yo na naman ang lahat eh. Gwapo ka, mayaman, matalino, at higit sa lahat, napakabait. Naiintindihan ko rin naman ang asawa ko kung bakit nakipaghiwalay siya sa akin. Sobrang abala ako sa trabaho nun, kaya madalas nawawalan ako ng oras sa kanya. Kaya nga kapag nagkaasawa ulit ako, bubusugin ko siya ng oras at pagmamahal, pati na rin ang anak ko. Gusto kong itama lahat ng mga pagkakamali ko, Lucy. Hindi pa naman huli ang lahat, Enzo. Marami ka pang oras para bumawi sa anak mo. Siguradong darating ang araw na magiging malapit ulit ang loob niyo sa isa't isa. Hindi na napigilan pa ni Enzo na halikan si Lucy upang iparamdam dito ang isang espesyal na pagtingin. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik na yon, na tanda ng umuusbong na pagmamahal nila sa isa't isa. Simula sa araw na yon, mas lalong lumalim ang nararamdaman nila. Umabot na rin sa puntong lumalabas silang dalawa ng magkasama. Naging komportable na rin si Lucy sa tuwing dinadala siya ni Enzo sa mansyon nito. Isang araw, hindi inaasahan ni Lucy na lalapitan siya ng anak ni Enzo. Halos 2 linggo na rin siyang dumadalaw doon. Pero yon ang unang pagkakataon na nagkusa si Tristan na lapitan siya. Mabuti naman at lumabas ka na ng kwarto mo, Tristan. May gusto ka bang pagkain? Halika rito at ipagluluto kita. Napangiti na lamang si Lucy dahil tahimik na sumunod ang bata sa kanya. Base sa mga kwento ni Enzo, matalino si Tristan, subalit na sobrahan sa pagkamahiyain. Pauwi na ang daddy mo. Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya ngayon. Thank you po, Tita Lucy. Para saan, Tristan? Dahil ba ipagluluto kita ng paborito mong carbonara? Maraming salamat po kasi pinapasaya mo si Daddy. Ang tagal na rin po kasi simula nung huli ko siyang nakitang masaya eh. Simula po nung dumating kayo sa buhay niya, na nung balik po ang dati niyang sigla. Hindi napigilan ni Lucy na maging emosyonal nang marinig niya ang mga salitang yon. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Tristan habang kinakausap ito. Alam mo, Tristan, nalulungkot ang daddy mo kasi lumalayo ang loob mo sa kanya.
Nagtatampo ka ba sa kanya? Hindi naman po ako nagtatampo sa kanya, Tita Lucy. Nahihiya lang po akong kausapin siya kasi alam ko po na ako ang dahilan kung bakit iniwan po kami ni Mommy. Paano mo naman nasabi yon, Tristan? Kung hindi po sana ako makulit, baka po hindi nagsawa sa pag-aalaga sa akin si Mommy. Hindi niya rin po iiwan si Daddy. Kasalanan ko po ang lahat. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ng bata, kaya't mahigpit siyang niyakap ni Lucy. Parang isang tunay na anak na ang turing niya rito, kaya't nasasaktan siya sa tuwing nasasaktan din ito. Nang unti-unti nang kumalma ang bata, muli niya itong hinarap. Makinig ka sa akin, Tristan. Wala kang kasalanan sa lahat ng mga nangyari. Huwag mong kakalimutan na mahal ka ng daddy mo at gagawin niya ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal ko rin po si Daddy. Tanggap ko na rin po na hindi na kami babalikan ni Mommy. Maraming salamat po at nandyan ka para sa amin, Tita Lucy. Mahal na mahal ko rin po kayo. Napaiyak na lamang din si Lucy sa mga sinabi ni Tristan sa kanya. Matapos ang gabing yon, tuluyan na rin nanumbalik ang dating relasyon ng mag-ama. Kaya't masayang masaya siya para sa kanila. Nagpatuloy ang masayang takbo ng buhay ni Lucy. Buong akala niya, wala nang makakapigil pa sa kasiyahang yon. Subalit isang araw, hindi niya inaasahan na makikita niya ang dati niyang asawa sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Halika rito, Lucy. May pupuntahan tayo. Aray ko, Brian! Bitawan mo nga ako! Huwag ka nang magpakipot pa, Lucy. Ilang buwan tayong hindi nagkita, kaya't alam kong miss na miss mo na ako. Tigilan mo na ako, Brian. Bitawan mo ako. Sa sobrang gulat ni Lucy, maski siya'y nagulat nang itulak niya si Brian. Kailan ka pa natutong lumaban at tumanggi sa akin, Lucy? Matagal na tayong hiwalay, Brian. Kaya't bakit mo pa ba ako ginugulo? Marami pa akong naiwang trabaho, kaya't huwag ka nang lumapit pa sa akin. Nang dahil sa sinabi niya ay malakas na napatawa ang kanyang dating asawa. Pinagmamalaki mo ba ang trabahong to, Lucy? Sigurado namang bayarang babae ka lang dito. Ilang lalaki na bang naikama mo kaya tumatanggi ka na sa akin? Hindi na napigilan pa ni Lucy ang kanyang sarili at isang malakas na sampalang pinatama niya sa pisngi ni Brian. Sa sobrang lakas ng puwersa niya, kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Wala kang karapatang maliitin ang trabahong pinasok ko para sa anak natin, Brian. Lumalaban ka na talaga, Lucy, ah. Akala mo ba may mararating ka sa trabaho mong yan? Kung wala ako, wala ka. Sa akin ka lang naman nakadepende, hindi ba? Kaya't bakit nag-iinarte ka pa dyan? Mabilis na pinahid ni Lucy ang mga luha sa mga mata niya at matapang na hinarap si Brian. Nagkakamali ka, Brian. Kayang-kaya ko na kahit wala ka. Huwag ka na ring umasa pang makikita mo ang anak natin dahil ayokong makilala pa niya ang lalaking katulad mo. Kinasusuklaman kita, Brian. Wala akong pakialam sa anak natin, Lucy. Sigurado namang maghihirap ka at gagapang ka pabalik sa akin. Tingnan na lang natin kung kanino mapupunta ang huling halakhak. Nang makaalis si Brian, ramdam ni Lucy ang matinding panghihina. Gustuhin man niyang pigilan ang sariling umiyak. Hindi na niya yon nagawa dahil otomatikong pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Bagamat hindi maganda ang lagay ng pakiramdam, sinubukan pa rin niyang magpatuloy sa trabaho. Nang matapos lahat ng gawain niya, kaagad na rin siyang lumabas para umuwi ng apartment. Subalit hindi niya inaasahan kung sino ang makikita niya sa labas. Nakasandal si Enzo sa itim na kotse nito habang may hawak na bulaklak. Nang makita nito ang kalagayan niya, nag-aalala itong lumapit sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Lucy? Bakit mapula ang braso mo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Sa halip na sumagot ay niyakap na lamang niya si Enzo hanggang sa tuluyan ng makalma ang puso niya. Nang humarap siya rito, pinilit niyang magpakawala ng isang matamis na ngiti upang hindi na to mag-alala pa. Ayos lang ako, Enzo. Ano palang ginagawa mo rito?
Hindi ba't sinabi mo sa akin kahapon na overtime ka sa trabaho? Pumunta ako rito kasi gusto sana kitang sorpresahin at sunduin. Pero mukhang may ibang nangyari habang wala ako. Halika, mag-usap tayo sa loob ng kotse. Tahimik silang pumasok sa loob. Nang makarating sila ron, pansin ni Lucy ang matinding pananahimik ni Enzo. Nakakuyom din ang kamao nito at tila mukhang galit. Galit ka ba sa akin, Enzo? Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Hindi ko kayang magalit sa'yo, Lucy. Nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi man lang kita nagawang protektahan kanina. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, may ideya na ako kung sinong may gawa nito sa'yo. Hindi dapat natin palampasin ang pananakit ng dati mong asawa. Ayos lang naman ako, Enzo. At saka, hindi naman ako nagpatalo kay Brian kanina eh. Sinigurado ko kanina na hindi niya na kami malalapitan pa ng anak ko. Hindi ko hahayaang maulit pa to sa susunod, Lucy. Gusto kong protektahan ka. At kung maaari lang sana, umalis ka na rito sa trabaho mo dahil kayang-kaya ko namang ibigay ang lahat sa'yo. Hindi mo naman ako obligasyon, Enzo. Magiging obligasyon na kita kapag hinayaan mo kong patunayan ang sarili ko sa'yo, Lucy. Ramdam mo naman sigurong mahal na mahal kita at hindi ako mapakali sa tuwing wala ka sa tabi ko. Hindi makapaniwala si Lucy sa mga salitang narinig niya. Mabilis na nawala lahat ng hinanakit sa puso niya at napalitan niyo ng matinding tuwa. Matagal na rin naman siyang may lihim na pagtingin kay Enzo, kaya't halos lumundag ang puso niya sa tuwa nang makumpirma niyang pareho sila ng nararamdaman. Matapos ang pag-aming yon, mas lalo siyang nagulat nang maglabas ng isang maliit na box si Enzo mula sa bulsa nito. Pasensya ka na kung hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko ngayon, Lucy. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong hindi ako tutulad sa dati mong asawa. Aalagaan ko kayo ng anak mo at hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi na napigilan pa ni Lucy na mapaiyak sa tuwa nang marinig niya ang pag-aming yon. Matagal niya nang pinangarap na maikasal sa lalaking minamahal niya at hindi niya lubos akalain na si Enzo ang tutupad sa pangarap niyang yon. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong pakasalan ako, Enzo? Baka naman naaawa ka lang kasi sobrang miserable ang buhay ko. Nung una kitang makita, alam kong magiging isang malaking parte ka ng buhay ko, Lucy. Matagal ko nang pinipigilan ang nararamdaman ko dahil ayokong madaliin ang mga bagay pagdating sa'yo. Pero ngayon, hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sigurado na ako sa'yo, Lucy. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Masayang-masaya rin ako dahil nakilala kita, Enzo. Kung hindi dahil sa mga payo mo, baka mas lalo kong pinanghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Gusto kong harapin natin lahat ng bagay ng magkasama, Lucy. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Will you marry me? Masayang-masayang niyakap ni Lucy si Enzo matapos marinig ang tanong na yon. Oo, Enzo, magpapakasal ako sa'yo. Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig nang magsimulang ilagay ni Enzo ang isang napakagandang singsing sa daliri niya. Kaagad din nilang pinagsaluhan ng isang mainit na halik na tanda ng kanilang walang kapantay na pagmamahal sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging masaya ang buhay nilang mag-asawa. Tuluyan nang pumayag si Lucy sa alok ni Enzo na manirahan sila sa iisang bubong kasama ang anak niyang si Charles. Wala nang ibang mahihiling pa si Lucy dahil maging pamilya ni Enzo ay tanggap din siya ng buong puso. Mas lalo ring naging makulay ang buong mansyon dahil sa pamilyang nabuo nila. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala na may bago na po akong mommy at bunsong kapatid. Masayang-masaya po ako ngayon. Tuwang-tuwa rin ang kapatid mong si Charles dahil may bago na siyang kuya. Tignan mo, kanina pa niya hindi binibitawan ng mga binigay mong laruan.
Marami po akong toy sa itaas, Mommy, at ipapahiram ko po yun lahat kay Charles. Kapag lumaki na po siya, tuturuan ko rin po siyang mag-drawing para pareho po kami ng ginagawa. Nakakatuwa ka naman, anak. Ngayon pa lang ay alam ko nang magiging isang mabuti kang kuya. Matagal ko na rin po kasi talagang hinihiling na magkaroon ng isang buong pamilya eh. At ngayong nangyari na po yun, sisiguraduhin ko po na hindi na ako magiging pasaway para po hindi niyo ako iwan. Marahang hinaplos ni Lucy ang buhok ng panganay niyang anak at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa noo. Kalimutan mo na ang lahat ng hindi magagandang alaala sa buhay mo, anak. Basta palagi mong tatandaan na hindi aalis si Mommy sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting nanay sa inyo ni Charles. Mahigpit na niyakap ni Lucy ang dalawa niyang anak bago siya bumalik sa kusina para magluto ng pagkain para sa mga ito. Samantala, pagkatapos ng trabaho, nagpasama naman si Enzo sa sekretarya niyang si Vian upang mamili ng regalo para sa kanyang asawa. Ano po bang okasyon, sir? Para makapag-suggest ako ng regalo na magandang ibigay para sa asawa niyo. Wala namang espesyal sa araw na to, Vian. Gusto ko lang talagang bigyan ng regalo si Lucy. Napaka-sweet niyo naman po palang asawa, sir. Pati po ba ibang mga empleyado, naninibago rin po sa inyo dahil madalas kayong nakangiti. Parang noon lang ang sungit-sungit niyo eh. Mabuti na lang talaga at dumating si Lucy sa buhay niyo, kaya lumabas ang pagiging lover boy niyo. Ayoko lang maging malungkot si Lucy. Parehong hindi naging maganda ang buhay namin sa una naming asawa. Kaya nangako talaga ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa tingin ko naman po ay wala kayong pagkukulang sa dati niyong asawa. Sadyang hindi lang talaga marunong makontento si Ma'am Valerie sa isang lalaki. Mabuti na lang po talaga at napakabait ng bago niyong mapapangasawa ngayon. Tama ka, Vian. Sobrang swerte ko kay Lucy. Nasa kanya na ang lahat ng katangian ng babaeng hinahanap ko. Botong-boto nga rin sa kanya ang anak kong si Tristan eh. Oh, ito sir. Mukhang bagay na bagay po sa kanya ang bag na to. Napangiti na lamang si Enzo habang nakatitig sa isang pulang bag na hawak ng kanyang sekretarya. Bukod sa bag na yon, namili rin siya ng mga alahas pati na rin ng bulaklak. Hindi niya rin kinalimutan ang mga pasalubong niyang laruan para sa dalawa niyang anak. Nang makauwi siya ng bahay, tuwang-tuwa siyang sinalubong ang mga ito. Daddy, namiss ka po namin. Mabuti naman po at nakauwi kayo ng maaga. Namiss din kayo ni Daddy. Marami akong regalong dala para sa inyo. Huwag kayong mag-aaway ha. Opo, Daddy. Ako na po ang bahala sa bunso kong kapatid. Napangiti na lamang si Enzo habang pinagmamasdan ng dalawa niyang anak na naglalaro. Sunod niyang pinuntahan ang kanyang asawa na abala pa rin sa pagluluto. Oh love, nandyan ka na pala. Naihanda ko ng pamalit mong damit sa kwarto. Magbihis ka na para makakain na tayong apat. Marami akong dalang regalo para sa'yo, love. Sigurado kong magugustuhan mo ang lahat ng to. Saglit na napatigil sa pagluluto si Lucy nang makita niyang kaliwat ka ng paper bags na bitbit ni Enzo. Anong meron, love? Wala namang okasyon, hindi ba? Bakit ang dami mong biniling regalo? Napansin ko kasi na wala ka man lang bagay na binibili para sa sarili mo. Kaya simula sa araw na to, ako na ang bibili ng lahat ng gusto mo. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, love. Wala naman akong paggagamitan ng mga bags na yan. Dahil mas gusto kong dito na lang ako sa bahay kasama ng mga anak natin. Gusto kong nakatutok sa pag-aalaga sa kanila. Ayokong manatili ka lang rito sa bahay, love. Kapag natapos na ang kasal natin, gusto kitang dalhin sa ibang bansa. Siguradong magiging masaya ka sa lahat ng mga lugar na pupuntahan natin. Nang dahil sa sobrang tuwa, mabilis na hinalikan ni Lucy si Enzo. Sige na love, huwag mo na akong masyadong pakiligin dahil baka mamaya niyan. Maiyak na naman ako sa sobrang tuwa. Tatapusin ko lang tong mga niluluto ko. Sige love, ako na munang bahala sa mga anak natin. Labis ang tuwang nararamdaman ni Lucy dahil hindi niya lubos akalain na ang mga bagay na hindi niya nararanasan noon sa dati niyang asawa ay nararanasan na niya ngayon.
Sobra-sobra ang pagmamahal na binibigay sa kanya ni Enzo. Kaya naman nagplano siya upang makabawi rito. Gamit ang mga naipon niyang pera sa pagtatrabaho nun, isang dinner date ang inihanda niya sa paborito nitong restaurant. 7:00 pa ng gabi ang out ni Enzo sa trabaho. Subalit 6:00 pa lamang, nasa restaurant na si Lucy upang bigyang bili ng mga kasabwat niyang waitress para sa gagawing sorpresa. Subalit hindi niya lubos akalain na ang dapat na masayang gabing yon ay mababahira ng galit nang muli niyang makita ang dati niyang asawa na si Brian kasama ang babaeng ipinalit sa kanya na si Trisha. What a perfect timing, Lucy! Hanggang ngayon ba naman ay sinusundan mo pa rin kami ni Brian? Hindi gusto ni Lucy na masira ang espesyal na gabing iyon. Kaya't kahit gustong-gusto na niyang kalbuhin ng babae sa harapan niya, ginawa niya pa rin ang lahat upang maging kalmado. Sayong-sayo na si Brian, Trisha. Wala akong panahon para mag-aksaya pa ng oras sa pagsunod sa lalaking yan. Napatingin si Lucy kay Brian at nakita niya ang pagngisi nito. Pansin niya rin na nakatitig lang ito sa kanya at hindi bumibitaw ng tingin. Nasaan ba ang manager mo para naman matanggal yung kayabangan mo sa katawan? Ang dami-dami mong sinasabi waitress ka lang naman dito. Para saan yung mata mo kung hindi mo gagamitin, Trisha? Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang suot ko? O baka naman naiinggit ka sa akin kaya galit na galit ka ngayon? Sarkastikong napatawa si Trisha dahil sa mga salitang narinig niya. Ako? Maiinggit? Nahihibang ka na ba talaga, Lucy? Bakit naman ako maiinggit sa isang hampas lupang katulad mo? Kahit gaano pa kaganda ang suot mo, isang basahan ka pa rin sa paningin ko. Kaya nga pinagsawaan ka ni Brian dahil dyan sa pagiging losyang mo. Alam mo, Trisha, wala namang sense kung makikipagtalo ka pa sa akin. Uulitin ko ulit ang sinabi ko kanina kasi baka hindi mo yun naintindihan sa sobrang kitid ng utak mo. Wala akong pakialam sa relasyon ninyo. Masaya na ako sa buhay ko kaya pwede ba? Huwag nyo na lang akong guluhin. Ang galing mo rin talagang magpanggap no? Kung hindi ka patay na patay kay Brian, anong ginagawa mo sa restaurant na to? Dito mo pa talaga naisipang mamalimos? Akmang sasagot na sana ulit si Lucy. Subalit natigilan siya nang bigla na lamang may isang kamay na humawak sa bewang niya. Hindi niya inaasahan na maagang darating ang fiancé niyang si Enzo at nasaksihan pa nito ang walang katapusan nilang pagtatalo. Samantala, binalot naman ng matinding gulat si Brian, lalong-lalo na si Trisha, na ngayon ay hindi na mapakali sa sobrang kaba. Magandang gabi po, Sir Enzo. Ano pong ginagawa niyo rito? Bakit mo ba siya binabati, Trisha? Sino ba tong mayabang na lalaking to? Siya ang bagong CEO natin, Brian. Nabili niya ang kumpanyang pinagtatrabahuhan natin nung 1 linggo lamang. Bumati ka sa boss natin. Hindi makapaniwala si Lucy sa mga salitang narinig niya. Nang muli niyang tingnan si Enzo, nakita niyang nagpipigil ito ng galit. Kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito upang pakalmahin. Tama ka. Ako ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan nyo. Kaya sulitin nyo na ang gabing to dahil wala na kayong babalikang trabaho. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Enzo? Tatanggalan niyo po ba kami ng trabaho? Walang lugar sa kumpanya ko ang mga mapanlait na katulad nyo. Pasalamat na lang kayo at masyadong mabait ang mapapangasawa ko dahil kung hindi, hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Mapapangasawa? Tama po ba ang narinig ko, Sir Enzo? Si Lucy po ang mapapangasawa niyo? Oo, kaya wala kayong karapatan na pagsalitaan siya ng kung ano-ano dahil ako ang makakalaban nyo. Umalis na kayo sa harapan ko bago pa ako tuluyang tumawag ng pulis. Nakita na lamang ni Lucy ang pagkuyom ng kamao ni Brian at halatang nagpipigil din ito sa galit. Samantalang si Trisha naman ay bigla na lamang lumuhod sa harapan niya. Pasensya ka na sa lahat ng sinabi ko, Lucy. Nagbibiro lang naman ako Pwede bang sabihin mo sa fiancé mo na huwag kaming tanggalan ng trabaho? Kailangan naming makapag-ipon alang-alang sa magiging anak namin. Buntis ako, Lucy, kaya maawa ka naman sa akin.
Sa halip na makaramdam ng awa, mas lalo lamang sumiklab ang galit sa puso ni Lucy nang muli niyang maalala ang lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya sa buhay. May anak din kami ni Brian, Tricia. Nung mga panahon ba na pinatulan mo siya? Naisip mo man lang ba na may anak kaming binubuhay? Kinaya kong mag-isang palakihin ang anak ko nung sinira mo ang pamilya namin. Kaya sigurado kung kayang-kaya mo ring gumawa ng paraan para sa anak mo. Matapos niyang sabihin yon, hindi pa rin tumigil si Tricia sa pagmamakaawa sa kanya at hinawakan pa nito ang kamay niya. Subalit mabilis niya yung tinabig. Parang awa mo na, Lucy. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga sinabi ko at nagawa ko sa'yo, kaya patawarin mo na ako. Kung kinaya ko lahat ng hirap para sa anak ko, kakayanin mo rin yon, Lucy. Desisyon mo yan, kaya wala kang dapat ibang gawin, kundi panindigan niyang kalandian mo. At oo nga pala, maraming salamat sa pagsalo ng basura ko. Kung hindi mo yon ginawa, hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Matapos niyang sabihin ang mga salitang yon, nakangiti niyang hinarap si Enzo. Tara na, love, kumain na tayo dahil nagugutom na ako. Matapos ang usapang yon, pakiramdam ni Lucy ay nabunutan siya ng isang malaking tinik sa dibdib. Dahil sa wakas ay nagawa niya na ring lumaban sa babaeng sumira ng pamilya niya. Habang kumakain sila ni Enzo, napansin niyang kanina pa ito nakangiti habang nakatitig sa kanya. May problema ba, love? Pasensya ka na kung nasira ang sorpresa ko sa'yo ngayong gabi. Babawi na lamang ako sa susunod. Natutuwa lang ako dahil sa katapangan mo ngayong gabi. Nakita mo ba ang reaksyon ni Brian kanina? Hindi siya lubos makapaniwala sa sobrang laki ng pagbabago mo. Natulala siya sa kagandahan mo, love. Masyado siyang tahimik kasi buong akala niya, ako pa rin yung Lucy na kayang-kaya niyang maliitin. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, love. Hindi ko naman magagawa ang lahat ng to kundi dahil sa'yo eh. Mahal na mahal din kita, Lucy. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal din kita, Enzo. Matapos ang gabing yon, napagdesisyon na ni Lucy na ibaon na lamang sa limot ang nakaraan. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa dati niyang kinakasama, ay itinuon na lamang niyang atensyon niya sa pag-aasikaso para sa darating nilang kasal ni Enzo. Labis ang paghahandang ginawa niya dahil luluwas ang buong angkan niya mula sa probinsya. Lahat ng mga taong nasa paligid niya ay suportado sa kanila at hindi na rin makapaghintay pa sa pinaka-espesyal na okasyon sa buhay nila. Sa kalagitnaan ng pag-aasikaso niya ng mga wedding invitations, bigla na lamang siyang sinorpresa ng pinsan niyang si Miel. Nagtatalon din sila sa tuwa nang makita nila ang isa't isa dahil halos 2 linggo rin silang abala sa kani-kanilang buhay. Kumusta ka na, Lucy? Ibang-iba talaga ang glow kapag nasa maalagang lalaki na punta. Napakaswerte mo talaga kay Enzo. Ayos lang naman, Miel. Masyado kaming busy ni Enzo para sa darating naming kasal sa susunod na buwan. Ikaw ba, kumusta ka na? Eto, mukhang buntis na naman sa pangatlo kong anak. Kailan niyo babalak sundan si Charles? Malaki na rin ang pamangkin ko ah. Pagkatapos siguro ng kasal namin, Miel. Bakit pala bigla kang bumisita rito? Sana naman sinabihan mo ko para naipaghanda kita ng pagkain. Sinadya ko talagang pumunta rito kasi may nasagap akong chismis. Chismis tungkol saan? Hanggang ngayon pala talaga'y hindi ka pa rin nagbabago? Di chismis tungkol sa bruhildang si Tricia na nagpahirap ng buhay mo dati. Anong balita sa kanya, Miel? Kamusta ang pagbubuntis niya? Tunay nga talaga ang karma, Lucy. Nang dahil sa kalandian niya nun, siya tuloy ang pumalit sa miserableng buhay mo dati. Balita ko, halos gabi-gabi siyang hindi makatulog dahil sa pambababae ni Brian. Hanggang ngayon pala talaga'y wala pa ring pagbabago kay Brian. Magaling lang siya sa umpisa, pero sa tuwing magkakaanak na siya, tinatakasan niya lang responsibilidad na yon. At oo nga pala, nagmamakaaway ang si Brian sa akin nung isang araw kasi gusto ko raw niyang makausap. Halatang patay na patay siya sa kagandahan mo. Hindi ka kasi niya malapitan sa dami ng bodyguards na nakabantay sa'yo.
Mabuti na lang talaga at masyadong maalaga si Enzo, kaya hindi ko na kailangang mag-alala sa'yo. Bakit naman niya ako gustong lapitan, Miel? Ano na naman ba ang kailangan niya sa akin? Malamang gusto niyang makipagbalikan. Mukhang nagsisisi na ang lokong yun sa mga naging desisyon niya dahil pinakawalan niyang napakagandang babaeng katulad mo. Mabuti na lang talaga at kinakarma siya ngayon. Tama lang na maging miserable ang buhay niya dahil sa dami ng kasalanang ginawa niya sa'yo. Pwede bang mag-request ako sa'yo, Miel? Pwede bang abutan mo ng tulong si Trisha? Kawawa naman kasi ang magiging anak nila. Sus! Ano na naman bang kalokohan yan, Lucy? Akala ko ba'y graduate ka na sa pagiging martir? Bakit naman naaawa ka pa sa kanila? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo dahil sa kanila? Ibinoon ko na yon sa limot, Miel. Nag-aalala lang talaga ako para sa bata. Alam ko kasing kahit wala siyang kasalanan, apektado pa rin siya sa mga nangyayari. Bago mo sila tulungan, titignan mo muna kung talagang pinagsisihan nila lahat ng pagkakamaling ginawa nila sa'yo. Huwag kang masyadong mabait, Lucy. Ayokong naabuso ka. Huwag kang mag-alala, Miel. Ito na ang huling pagkakataon na pag-uusapan natin sila. Gusto ko rin talagang tuluyang makalimot kaya pumayag na rin ako sa plano ni Enzo na pumunta kami sa ibang bansa. Magbabakasyon din kami ron ng 1 buwan. Mas mabuti pa nga, Lucy, dahil kung hindi ka lalayo, gagawa at gagawa ng paraan yung baliw na si Brian na makipagbalikan sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, Miel. Habang buhay ko yung tatanawin bilang isang malaking utang na loob. Walang anuman, Lucy. Masayang masaya ako dahil pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan mo, nahanap mo na rin ang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa'yo ng totoo. Wala akong ibang hiling kundi walang kapantay na kasiyahan para sa pamilya mo. Mahigpit na niyakap ni Lucy ang kanyang pinsan at pagkatapos ay sabay silang nagtawanan dahil sa sobrang sayang nararamdaman nila. Nang dumating ang araw ng kasal nila, pakiramdam ni Lucy ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Habang naglalakad siya papalapit kay Enzo, walang tigil sa pagbuhos ang mga luha niya dahil sa wakas, natupad na ang pangarap niyang humarap sa altar. Hindi rin mapigilan ni Enzo ang kanyang sarili na umiyak dahil hindi siya makapaniwala na ang babaeng lihim niyang hinahangaan sa bar noon ay makakasama niya habang buhay. Napakaganda mo, Lucy. Mahigpit na hinawakan ni Enzo ang kamay ni Lucy. Habang nakikinig sila pareho sa seremonya ng kasal, hindi maiwasang balikan ni Lucy ang unang pagtatagpo nila ni Enzo noon. Hindi niya lubos akalain na ang tahimik na customer sa sulok ng bar ang siya palang makakapagpabago sa takbo ng buhay niya. Nang matapos ang seremonya, isang malakas na palakpakan ang narinig nila mula sa kanilang mga bisita. Umiiyak ang pareho nilang pamilya sa sobrang tuwa dahil saksi rin ng mga to sa kanilang pagmamahalan. Mabilis ding lumapit ang panganay nila na si Tristan sa kanila, samantalang ang bunso naman nila na si Charles ay kinarga ni Enzo. Sobrang ganda niyo po. Napangiti na lamang si Lucy sa papuri ng kanyang anak. Kung dati-rati, puro pamamahiya at panlalait lang ang natatanggap niya. Ngayon naman ay walang katapusang papuri mula sa kanyang anak at asawa. Nang dahil sa kanila, mas lalong tumaas ang kumpiyansya niya sa sarili. Ikaw talaga anak, manang-mana ka talaga sa daddy mo. Totoo naman po ang sinabi ko, Mommy eh. Sana po kapag nagkaasawa ko, katulad niyo rin po, Mommy. Masyado ka pang bata, anak. Bakit naman napunta agad sa pag-aasawa ang isip mo? Enzo, ano bang itinuturo mo dito sa bata? Wala akong tinuturo sa kanya na ganyang bagay, love. Masyado ka lang talagang hinahangaan ng anak mo, kaya ganyan ang mga sinasabi niya. Tristan, anak, makinig ka sa akin. Pag-aaral mo muna dapat ang iniisip mo para maging katulad mo si daddy na maganda ang trabaho. Opo, Mommy, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong palagi kayong proud sa akin. Mahal na mahal ko po kayo ni Daddy. Mahal na mahal ko rin po ang bunso kong kapatid na si Charles. Mahal na mahal ka rin namin, Tristan. Napaiyak na lamang si Lucy dahil sa matinding tuwa.
Matapos ang kasal nila ni Enzo, doon na mas lalong sumaya ang nabuo nilang pamilya. Makalipas ang 2 buwan, napag-alaman niya na rin na buntis siya. Sa puntong yon, ay wala na siyang ibang bagay na mahihiling pa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit na anumang pagsubok ang ibato sa kanya, hinding-hindi na siya susuko. Dahil kung hindi siya naging matatag, hindi niya mararanasan ang ganoong kagandang buhay. Wala na ring mahihiling pa sa buhay si Enzo. Nang makilala niya si Lucy, nagkaroon ng liwanagang madilim niyang mundo. At katulad ng sinumpaan niyang pangako sa harap ng altar, gagawin niya ang lahat upang manatiling masaya at buo ang kanyang pamilya. Wakas.